video guys. Another video na naman po tayo. Ang gagawin ko po ay mag-experiment po ako ng kasi may parang activity graded kasi siya. So, naisipan ko i-vlog kasi kailangan ng teacher namin ng evidence, ng documentation. Ngayon, ayun. So, kailangan ng documentation and about siya sa paggawa ng magma. So, ayun. Without further ado, let's get started. Before anything else, oh my gosh. Oh my goodness. Guys, huwag niyo nalang pansinin yung background ko. Kasi maayos naman po akong tao. Pero, nagkataon lang na ang kalat talaga. Ayan, tignan niyo. Ang kalat, di ba? Pero, mag-clearing operation po ako dyan. Soon. Kasi may ipis na lumilipad eh. Nagbo-vlog ako tapos, lalabas na naman yung ipis. Alam nyo, nakikisali na lang yung ipis sa vlog ko. Alam nyo, gusto niyong mag-vlog, guys. Alam nyo, sa susunod, isasali ko na to. Baka nahihiya lang siya. 12 seconds later. Ayun nga po. So, bago pala muna simulan yung mismo experiment. Ano nga ba yung magma? So, magma, isa siyang thick unguent na sa volcanoes yun. Sa ilalim ng earth kasi may earth's crust, ayun. So, siya, molten rocks, iba't ibang rocks yun, na may iba't ibang melting temperature. So, yun yung lumalabas sa volcano pag sumabog. So, ang purpose natin ng paggawa ng experiment na to, papasabugin natin yung bahay namin. Charot. Ayun, for grades. So, start na tayo ng experiment. So, ayan po yung worksheet namin. And ito yung procedures na susundan po namin. Saucepan, spatula, cup of water. Ayan, papakita ko na lang po. Tapos sagutan yung questions na yun. So, papakita ko na lang po sa vlog. Sa video mamaya kung ano ba yung mga ingredients and procedure na kailangan gawin. So, ayan. Mag-i-start na po tayo, guys. Andyan yung guide natin. And then, may malakong tayo dito kasi tatakalin na natin yung 6 teaspoons of flour. Ayan. Wait. 6 teaspoons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Since meron na tayo lahat ng ingredients, which is 1 cup of water and 6 teaspoons of flour, pwede na tayo mag-start sa ating cooking show. Sa ating experiment about how magma is formed. Paano nga ba? So, ayun guys, ang first step natin sa experiment is lagay natin yung half cup of water. Sabihin ko na lang kasi hindi ko siya na-video kanina. Akala ko napindot ko yung video. Tapos, shook ako girl. Kasi tinitignan ko kung nagbe-video ba. Tapos biglang namatay. Gusto nyo yun? Ayun. So, sa step 2 na lang yung video ko. So, first step is lagyan nyo ng half cup of water yung saucepan. Tapos, add nyo yung 2 teaspoon of flour. Tapos halu-haluin nyo lang. Antayin nyo hanggang sa parang maging yung texture niya is maging gravy. Alam niyo sa mga KFC, McDo, ganun. Diba may gravy, mga ganong texture. Tapos sunod naman is yung ganitong step. Parang magiging ganito yung texture ng flour. 4 teaspoons of flour mixed with 4 teaspoons of water. Ganyan. Tapos i-add natin siya sa
mixture dyan. As you can see, parang yung texture niya is yung sa gravy ng Jollibee, McDo, KFC, mga ganon. So, mix lang po natin sila. So, kita nyo guys, ayan, may bubbles. Ayan, may bubbles. Sa loob ng volcano, parang ganyan yung nangyayari. Masunog. Haluin natin para di siya masunog. Habang etong mga flour, ayan, parang yan yung mga rocks kasi 'di ba? Parang nag-solidify. So pag minix yung flour sa water, magiging ganyan siya, magiging solidified. Tapos mix lang natin ng onting-onti. Ayan, mix lang natin siya hanggang sa ma-observe natin ano ba yung nakikita natin dito. Ay, nagiging tinapay na siya. May tinapay na tayo, guys. Mamaya kakainin natin. Ayan. So, pag yung ganyang type or texture, magma na yan. Pero wala to sa volcano. Representation lang to, guys. Initin natin siya sa gitna para malaman natin kung kumukulo na siya. And, kita niyo naman, medyo gumagalaw-galaw yung taas niya. Ayan. May bubbles. So, ayan. Sa loob ng volcano, ganyan yung nangyayari sa mga magma. Pag lumabas na siya, magiging lava na siya pag nasa Earth's crust na siya. So, hintayin lang natin. Pag kumulo na, edi tapos stop na natin yung fire. So, after nyan, i-stop na natin yung fire. Patayin na natin. And then, hayaan natin siyang lumamig. So, hintayin lang tayo ng couple of minutes. Tingnan natin kung ano magiging itsura niya. So guys, after ng 5 minutes. So 5 minutes na and then aray ko mainit. Ginagawa? So, kanina guys, sagutin ko na rin yung mga tanong dito sa worksheet. Sabi, what does the floor represent in a volcano? Kanina may sinabi ako na yung rocks is yung floor. Clarify ko lang yon, hindi po pala yung rocks, kundi yung most abundant element in the Earth's crust. So, ang most abundant element in the Earth's crust is yung silicon group o kasi yung magma, yung compound or elements na makikita doon ay mostly oxygen and silicon. So, meron silang silicon-oxygen tetrahedron structure at sila yung reason kung bakit ganun yung texture ng magma. Next, how would you describe or how would you compare the first mixture and the mixture after you add the flour? Explain why. So, kanina, diba, kita naman natin na nung nilagay natin yung tubig, ay hindi pala nakita sa video, basta nung nilagay niya yung tubig, syempre, nilagay niya na rin yung flour, in-add niya na rin yung flour, 2 teaspoons of flour, tapos, hinalo-halo natin. So, yung mixture is hindi pa siya ganun ka, alam niyo, consistent, parang yung medyo malapot, sticky, hindi pa siya ganun ka sticky, so, medyo, pa siya, in fluid state. After natin i-add yung minix natin sa cup na 4 teaspoons ng flour and 4 teaspoons of water. Kasi 'di ba ang sticky noon. So, minix natin yun sa cup tapos in-add natin sa mixture nung nasa saucepan. Ang nangyari is nagkanda buo-buo yung
mixture or yung mismong inad natin. Kumbaga, naging yun yung parang contributing factor kung bakit naging sticky yung mixture natin. Syempre, dagdag na rin yung heat. Naging sticky siya. Tapos habang patagal ng patagal, habang hinahalo natin, nagiging sticky yung mixture natin. Ayan, number 3. How does the whole mixture similar to magma? Explain. So, yung mixture natin before, yung sa early stages ng experiment is, ayun po yung magma dun sa pinakaloob-loob. Kasi semi-liquid nga yung mantle. Sabihin natin, sa loob ng mantle, semi-liquid or semi-solid siya. Semi-solid. Hindi ko alam ang tamang term doon. Pero sasabi sa amin yun ng teacher namin dati. Nalimutan ko lang. May tamang term, either semi-liquid or semi-solid. Sa lang doon. Yung mixture na yun is, yun yung nagre-represent doon sa mismong material sa mantle. So, habang pataas ng pataas, papunta doon sa Earth's crust, yung magma is parang nagiging sticky na siya kasi yung mga rock sa ilalim ng Earth's crust, nag-mix in siya. So, pag nag-come in contact yung magma doon sa mga rock, sa ilalim lang mismo ng Earth's crust, nadadagdag yun sa mismong material, sa mismong molten rock, kaya mas nagiging sticky. Tapos, another reason, di ba sa inner core, yun yung pinakamataas na temperature sa buong mundo, doon matatagpuan. So, habang papunta sa Earth's crust, mas nagde-decrease yung temperature. Ganun po yun. So, sa inner core, super init. Tapos, habang papunta sa Earth's crust, nagde-decrease, nagiging parang medyo bumababa na yung melting point ng isang material. So, ayun. Tapos, pag umabot na sa volcano yung magma, lalabas na yan. And then, ang tawag doon, pag lumabas na is lava. So, yung lava, puputok yun, kakalat. May iba't ibang types of explosions. Pero, pag na yun, so yung lava, pag kumalat siya, gumaganon sa volcano, umaagos siya. So, pag nag-solidify yun, ay magiging isa na siyang igneous rock. Pag ibang type of eruption, pwedeng hindi lumabas yung lava. Ayun lang naman guys. So, ayun lang yung isang representation kung paano nabuo yung magma. Kung may iba't ibang regions kasi kung saan nabubuo yung magma. Either sa hotspots, sa mga rift zones, and then doon sa mga nalimutan. Ayun, sa hotspots. Sorry sir, nalimutan ko yung lesson. Sa hotspots, rift zones, and subduction zones. So, yun yung mga places na pwedeng mabuo yung magma. Pwedeng lumabas yung magma doon, pwedeng mabuo. So, ayun lang naman guys for this experiment, and sana may natutunan kayong science concepts. At sana makatulong iyon sa buhay nyo. Ayun lang naman. And, sa mga estudyante dyan, if you have any suggestions for my videos, just comment down below. And if you like this video, kindly leave me a thumbs up and don't forget to subscribe. And if may request kayo or para suggestions, just comment down below. And see you in my next vlog. Bye!